TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Unom ka classroom sa usa ka tulunghaan sa Misamis Oriental nasunog. 2 million pesos na talang danyo sumala sa BFP. 53 anyos nga amahan nga giingong nag-treasure hunting sulod sa iyang balay sa General Santos City, patay humanawad-an og ginhawa, ilawom sa bangag nga 40 feet ang gilawmon. 63 anyos nga radio broadcaster sa Bislig City, Surigao del Sur, patay human gipusil. 2 million pesos nga reward gitanyag sa managlahing LGU sa Surigao del Sur. LTO Region 11, gipahibalo nga nangabot na ang plaka sa mga motor alang sa Davao Region ug kuhaon sa ilang buhatan. Og bida karon ang tulo ka grade 12 students nga babae nga miuli sa napunitang pitaka nga dunay sulod nga 30,000 pesos. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Unom ka mga classroom sa Manticaw Central School sa Manticaw, Misamis Oriental ang nasunog. Klase sa maapektadong estudyante, temporaryong gisuspenso samtang gipangitaan pa kini og alternatibong classrooms. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alauna sa hapon, gibulabog sa usa ka dakong sunog ang Manticaw Central School sa Manticaw, Misamis Oriental. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita pa ang pag-ulbo sa baga ug itom nga aso sa kawanangan. Sa laing anggulo sa video, makita ang paglamoy sa kalayo sa pipila ka mga classrooms samtang ginatabang kini sa kabumbirohan sa Manticaw Fire Station. Sumala sa BFP, unom ka mga classrooms ang nadanyo sa maong sunog. Ang isa gihimo nilang stock room, unya ang lima gihimo nilang room. Unya ang totally damage sir, upat ka room. Unya ang partially damaged duwa ka room sir. Nagsugod matod pa ang kalayo sa classroom nga gihimong stock room. Kinsa adunay daghang mga papel nga nakatambak, hinuon paspas nga nahikling ang mga estudyante sa kasikbit nga classrooms ug luwas na ang mga estudyante. Sa karon nagpadayon pa kuno ang investigasyon sa BFP sa maong insidente. Gibana-bana ang moabot sa 2 million pesos ang danyo sa sunog. Daghang kay among ang gulo karon nga katanawon sir kay kato dito magud siya ang origin sa fire sir dito nagsugod sa stock room. Isa na to gitanan sir motong ongoing pa atong investigation ang atong mga investigator to pa karon dito sir nagkandak og investigation. Gumikan sa maong sunog, temporaryong gisuspenso ang klase sa mga apektadong mga estudyante sa maong eskwelahan. Samtang pangitaan pa mga estudyante og alternatibong classrooms. Wala na miluwat pagpahayag ang tigdumala sa maong eskwelahan sa maong sunog. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Nagparehagi hapon sa iyang pagsuporta si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Davao City Police Office. Kinibisan pa man nga wala matud pa siya gipapili sa kung kinsa ang muhulip nga City Director sa kapulisan sa syudad. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala ni Acting City Mayor Baste Duterte nga wala siya gipapili kung kinsa ang mulingkod nga City Director sa Davao City Police Office. Taliwala niini magpabilin matud pa ang suporta sa lokal nga pagamhanan sa kapulisan. Subling giingon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala siya gipapili sa mamahimong City Director sa Davao City Police Office. Kini human nga milingkod sa pwesto ang Acting City Director nga si Police Colonel Manan Muarip. Ilawom sa Republic Act No. 8551 o ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. Ang city ug municipal mayors mamahimong makapili og police director gikan sa short list sa 5 ka kandidato nga girekomenda sa regional police director. Nakalatid usab sa Section 64 sa mong balaod nga gideputize sa mga mayor isip representative sa National Police Commission sa ilahang jurisdiction. They won't allow me to choose the city director. Nangyari na yan last year when I was mayor, the last term when I was mayor. Dugang ni Acting Mayor Baste. Masyado silang paning because they're scared maybe, you know, these policemen who were to be assigned there
paka-loyalista sa amin and they would not, do dirty work for them. Hinoon nagpadayag gihapon og suporta si Acting Mayor Baste sa bagong Acting City Director sa mga plano ug programa niini alang sa kahapsay ug kalinaw sa syudad atol sa courtesy call kagahapon. Sara, wala pa'y pahayag ang Davao City Police Office kalabot niini pero daan ang giingon ni Police Colonel Muarip nga dako kaayo ang papel sa pagtinabangay o koordinasyon sa lokal nga paggamhanan o sa kapulisan sa pagpabilin o pagmintinar sa peace and order sa Davao City. Gani, iyahang gidayig ang dakong suporta sa LGU sa Davao City Police Office, ilabi na sa kagamitan o di ba mga ekipo alang sa paspas kapag responde ingon man sa ubang mga police operations. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka 20 anyos nga lalaki ang nalumos samtang naligo sa dagat sa Villanueva, Misamis Oriental. Gisuwayan pa og rescue ang biktima apan nadala gayud kini sa dagkong balod niadtong tungura. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang nakita sa mga personahe sa Villanueva Rescue Team, Philippine Coast Guard, District Northern Mindanao, ug ang mga bantay dagat, ang 20 anyos nga lalaki, human kini na lumos samtang naligo og dagat sa barangay Luok, Villanueva sa Misamis Oriental niadtong adlawng Sabado sa gabi. Sumala sa information officer sa Villanueva LGU, gibalibaran na unta sila sa usa ka beach resort. Ang grupo sa mga batan-on gumikan sa daot nga panahon ug dagko ang balod. Apan mihangyo kuno sila nga mag-overnight sa resort tungod gikan pa sila sa Manolo Fortich sa Bukidnon ug mag-celebrate lang og birthday. Nakurat na lang kuno ang mga personahe sa resort diyang aduna nay nagpakitabang tungod na lumos matud pa ang ilang kauban. Na ay naka-standby nga kining lifeguard ang mga resort og dito giagpasan og adto sa dagat. Apan adto sa dagat nagunita na sa lifeguard ang sanina sa mga biktima og giduot siya sa hilalom. So iyang gingnan ngayon kung giduot kay mga matay tang duha og dito gihapak sila dako nga balod nabuhian niya ang katong biktima. Dali nga naglusad og search and rescue operation ang Villanueva Rescue Team inubanan sa Philippine Coast Guard. Apan pakya sila nga makita ang biktima tungod sa kadagko sa balod ug ngit-ngit na sab ang palibot. Lunes sa buntag, diyang nakita na lang ang patayng lawas sa biktima nga naglutaw sa lawod nga bahin sa dagat sa maong munisipyo. Aware na po ng ato ang mga resorts owner sa Villanueva nga pag niana ang panahon sila mismo mobalipad na apan doon na lagi mga panahon po higayon nga ang kasagara mo sa mo na ang komisyon sa Villanueva is there from Bukidnon kay murag atat wagay sila murag hangop kay sila nga maligo kay labi na doon ay mga okasyon. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka 63 anyos nga lalaking radio broadcaster ang gipusil patay sa Bislig City, Surigao del Sur. Ani report. Duha ka igo sa bala sa pusil sa ulo ang mitapos sa kinabuhi sa 63 anyos nga lalaking radio broadcaster nga si Erwin Segovia alias Boy Pana Lunes sa buntag. Kinidihang pauli na sa ilang balay sa Barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur. Sumala sa kapulisan, sakay siyang motorsiklo ang biktima gikan sa iyang trabaho dihang gisundan matud pa sa riding in tandem suspects. Ug sa duol lang nga distansya, gipusil sa likod punting sa ulo sa John Bosco Road sa Barangay Mangagoy ang biktima. Siya yung victim and then yung mga two unidentified suspect riding also a motorcycle, no? Kagagaling niya doon sa station wherein doon siya naka-station, no? Binaril sa head. Kaya doon, yun ang cause ng kanyang instantaneous death, yung pagbaril doon sa ulo niya. Nagpadayon ang hot pursuit operation batok sa duha ka suspect nga nagsulob matud pa og itom nga jacket ni atong tungura. Ang biktima kanhi komentarista sa radyo sa Bislig City ug karon black timer sa radyo. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Gi-activate na sab sa kapulisan ang Special Investigation Task Group o SITG Segovia aron sa paspas nga pagsulbad sa maong kaso. Samtang miabot na sa 2 million pesos ang reward money nga gitanyag sa kanhi mayor sa Kantilan, Surigao del Sur, 2nd Congressional District sa Surigao del Sur,
ug provincial government sa Surigao del Sur. Kinialang sa makatudlo sa sospek o sa makahatag og impormasyon kalabot sa pagpatay kang Segovia. Gikundina sa mga LGU lakip sa Bislig City LGU ang panghitabo ug nagpaabot sab sila og pasubo ngadto sa pamilya sa biktima. Gisiguro sab sa Surigao del Sur Police Provincial Office nga nakig-alayo na sila sa mga LGU sa probinsya aron makatabang sa pagpangita sa mga sospek. Hinikayat natin yung mga nakakita, no? At least ma-identify man lang natin yung mga suspect. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Malisuray sa paglabang ang pipila ka motorista gumikan sa pagbaha sa kadalanan sa Parang Maguindanao del Norte gumikan sa kusog nga ulan. Gipugos gyapon og labang niini mga sakyanan kining bahin sa kadalanan nga gibaha sa barangay Making Parang Maguindanao del Norte adlawng Martes. Lakip sa mga apektado ang mga tricycle driver nga palisuray matud pa sa paghatod sa ilang pasahero. Matud sa PDRRMO Maguindanao del Norte ang pagbaha sa mong kadalanan nagsugod kadlawon sa mong adlaw apan mihubas ra dayon paglabay sa pipila ka oras. Sumala pa, baha unon kuno ang lugar sanglit ubos kini nga area. Walay nooy natalang naangol sa insidente. Sumala sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdala og mga pagbaha sa Mindanao. Nasa taas ng bundok doon galing yung tubig. So, actually medyo nakakabahala din. Pero based sa mga previous incident at saka sa experience po natin is madali lang mo nagsa-subside po. Nahimo na ang bagyo ang usa sa mga low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa. Gitawag kining Bagyong Dante. Anaa na Bagyong Dante sa 1,140 km sidlakan sa Central Luzon. Ang usa pa ka LPA anaa sa 370 km sa sidlakan sa Calayan, Cagayan. Samtang paday makaapekto sa panahon ang habagat sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Mindanao sama sa Caraga, Davao Region, Barm, Soxargen ug Northern Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka lalaki nga giingong nag-treasure hunting sulod sa iyang kwarto sa iyang balay sa General Santos City ang patay. Human naglisod og ginhawas sa gikalot nga bangag nga dunay gilawmon nga 40 feet. Aniya ang report. Nagtinabangay kini mga rescuers sa paghawas sa 53 anyos nga amahan nga anaa ilawom sa kinalot nga bangag sa iya mismong kwarto sa iyang panimalay sa Purok Biskayda, Barangay Olimpog, General Santos City mag-alas 6 Biyernes sa gabii. Human kini napasaka, gilayon pa kining gi-revive apan wala gihapoy panimuot. Gidala kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Kay lalom-lalom ang gudto. Mga 40 feet ang gilawmon jud, ngit-ngit jud siya, dili na siya makita pag flashlightan nimo. Ang flashlight do sa ilalom medyo hanap na, gi-revive na Manila, pero ang doktor na gito'y nag-declare sir nga patay. Mga kapuso, naata karon mismo sa area kung asa gani nahitabo ang insidente. Mao kini ang kwarto sa panimalay kung asa makita nato ang kadako sa bangag nga nahimo sa maong biktima. Sumala sa asawa sa biktima, pasaka na unta ang iyang bana gikan sa maong bangag apan nawad-an na kini og kusog para mukatkat gumikan kay naglisod na matud pa kini og ginhawa. Pasaka na siya sir, nanawag na siya sa akong anak nga mo na pabira kay pisi ra lagi ang gamit anak niya sir ning dool na yang anak. Unsaon nagpatigulog naman siya murag ko ana gud siya ko ag kusog kay puting bugatan na daw di nam kaya. Unsa ubos lang siya sir. Tumong kuno sa maong biktima sa paggabgab sa maong luna nga mangita og bulawan. Gitinuod kuno niini ang giingon sa nakahinabi niya nga mananambal kinsa miingon nga duna matud pay bulawan sa lugar. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Tiguang manambalay daw to siya. Wa koy kakwarog mauda na ilang sabot nga naay bulawan diha sa kwarto. Muna gibadlo na ko nga sa kada muna naaday kan ko ayaw anak kay bawal na siya. Miingon man na sa sir ayaw panghilabot kay dili man daw ako maning kamot siya man. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Samtang nagpaygayon sab og monitoring ang otoridad sa lugar nga basig duna pay mga residente nga nagabangag sab. Na ako gyung gipahugdan ang pagmonitor ang mga palibot kay basig dili lang kana ang nagmay nang bangag-bangag diri sa kuwang barangay. Sumala sa LGU, bawal ang treasure hunting kung walay permit. Kana bawal gina sir kay ang prior
mag-treasuranting, kinahanglan ang basbas na sa tong presidente o na sa tong dinar. Kinahanglan na maging mga permits. Pero ginaimbestigahan pa sa otoridad ang insidente. Efren Mamak, One Mindanao. Gilayong girescue sa otoridad ang usa ka iro nga maghalos magtunga kaadlaw nga nasangit sa usa ka soccer goal net sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Aniya ang report. Maayong pagkatrap niining usa ka iro sa usa ka soccer goal net nga naimutang sa grandstand sa Barangay Poblacion A, Midsalip, Zamboanga del Sur banda alas 8 Domingo sa gabi. Gani nahimo kining agresibo diyang gigunitan ang maong net nga migapos niini. Taod-taod, malampuson nga natanggal sa mga personay sa MDRRMO Midsalip ang net ug dalisab misutoy og dagan ang maong iro. Sumala sa MDRRMO Midsalip, saysay sa tag-iya sa maong iro nga duna kunoy kini kadula nga laing iro banda alas 8 sa buntag niadtong adlaw. Apan namatikdan na lang nga nasangit kini sa maong net diyang nagsyagit-syagit. Bukod sa yang bako bang iro, siya sendo padulong, nagapos ni mayo. Gisulayan kini og rescue sa mga residente apan walay bisan kinsa nga miduol gumikan sa kahadlok nga mapaakan. Ang maong iro ana-ana sa tag-iya niini nga ginakuhaan pa og pahayag. Mipasalig sab ang buhatan nga andam silang moresponde sa bisan unsa mang hayop nga nagkinahanglan og rescue. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Gianunso sa Land Transportation Office Region 11 nga pwede nakuhaon sa mga nagparehistro sa ilang motorsiklo sa Davao Region sukad 2014 ang mga plaka niini sa ilang buhatan sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Usa sa mga milinya sa opisina sa Land Transportation Office Region 11 sa Quimpo Boulevard sa Davao City, si Rocky. Ngagikan pa og Panabo City, Davao del Norte, aron kuhaon ang iyang plaka sa motorsiklo. Kapin 7 ka tuig na siyang nagpaabot niini. Di lagi marinyo ang kuang motor kay daghapon kay dako pa na ba. Ninganhin na lang yung ako na lang yung itagaan og adlaw na makuha na kung plate number sa kong motor. Nakuha na sab ni Meralona ang iyang plaka human nagpaabot sukad 2019. Salamat jud kay lisod kay magbiyahe nga wala kay plaka nga kanang gikan jud diri sa LTO kay kung presa na improvise kusog jud siya sa dako. Katong temporary plate kamoy gabayad ato kami nagpahimo. Kami nagpahimo. Pila po'y bayad? 350 to 400. Ang mga plaka sa motorsiklo sa LTO 11 sukad 2014 hangtod sa kasamtangan available na sa ilahang opisina ug pwede nang makuha. Usahay madilatar jud gamay tungod sa kay volume of volume of transactions. Daghang kayong tao karon kinahanglan na muna i-verify kung ang plate number is na-release na ba sa dealers or wala pa. So kung wala pa na muna na-release dito sa mga dealers, so kinahanglan na mo i-check. Alang sa mga mag-claim, magdala lang og photocopy sa inyong OR o original receipt o CR o Certificate of Registration o valid ID. Kung ikaduhang tag-iya na sa motor, magdala lang og photocopy sa deed of sale o valid ID. Ang mga representative kay ang mga tag-iya na busy kayo, dili ka lugar diri anhi diri sa mga opisina, magdala lang og original copy sa authorization letter, photocopy sa valid ID sa nag-authorize sa and then ang katong mag-claim sad mag-provide sa log photocopy sa iyang valid ID. Pwede ra sa bisitahon ang Facebook page sa LTO 11 aron maproseso ang pagkuha sa mga plaka. Samtang nasulbad na ang backlog sa plate number sa rehiyon. Gani paigo matud pa ang supply sumala sa LTO 11. We have enough supply of plate numbers. As a matter of fact, during the press con of our DOTR Secretary Vince Dizon, the problem of backlog plates is already solved. Sa karon sa mismong regional office sa Davao City pa makuha ang mga plaka. Apan ginalihok na sa buhatan nga ma-decentralize kini o mahatod sa mga district offices sa rehiyon aron didto na lang nila kini makuha. Daan ang gisulti ni LTO Acting Assistant Secretary Greg Pua nga nasulbad na nila ang 11 ka tuig nga backlog sa motorcycle plates sa tibok nasod. Human naka-manufacture og 5.4 million ka plaka ning kasamtangan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. One Mindanao. Pagpromotar sa kakao ug coffee tour sa Davao Region isip kabahin sa agritourism pakusgan sa Department of Tourism Region 11. Gisiguro sab nga mulungtad ang kakao ug coffee production pinagi sa tabang sa ubang ahensya sa gobyerno. Ato ibalik si John D. Esteban.
Cacao nibs ug sikwate, pipila lamang kini sa mga produkto nga gama sa kakao nga imong matilawan dinhi sa 5 ka ektaryang cacao farm sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Usa ni sa mga lapad nga umahan diin ginapatubo ang mga kalidad nga kakao nga maoy ginahimong tsokolate pinaagi sa ginadalit nga Cacao Tour ug gitawag nga Cacao Lacao. Makatuon og mas masabtan sa mga turista ang pagpanguma sa kakao ug ang pagproseso niini. Ang maong klase sa tour ug ang coffee tour ang bag-ong ginadalit nga tourism package sa Department of Tourism, Davao Region. Alang sa mga turista nga kabahin sa pagpalambo pa sa agritourism sa Region 11. We want you to meet the farmers who grow the coffee and the cacao. And we want you to immerse also sa mga local culture natin and of course to our local communities. Since 2017, Davao Region has been consistently landing in the top 50 best beans in the world. Meron tayong mga winners. Ngayon ang tanong kasi is, yung pa mga kwento dito sa mga winners nito, nabibigyan natin ng focus. And I think that concern can be best addressed with this type of activity. This will also give us more investors. More investors means more quality of production, and then more production means more livelihood, and then we can empower our farmers. Katambayayon sa DOT ang Department of Trade and Industry ug Department of Agriculture Region 11 aron magpadayon ang produksyon pinaagi sa pagtabang sa mga mag-uuma ug sa pagproseso ug pagbaligya sa ilang mga produkto. Actually, we have a allotment of 17 million for 2025 alone to cater production support services po ng ating farmers. That would include yung distribution of planting materials. We have also the fertilizers. We have also the tools and infrastructures po para sa kanila, and as well as the capability building po natin. So we help entrepreneurs do this and package so that it is more inclusive and sustainable. Kauban, si Bebot Kahel sa camera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Ipagawa sa Bangsamoro Government ang ilang dokumentaryo mahitungod sa 6 ka tuig nga transition period sa gitugod nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Lakip sa unod sa maong dokumentaryong The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process, ang istorya sa pagkamugna sa BARM niadtong 2019. Ang mga pagsulay sa pipila ka tuig nga kagubot sa maong riyon ug ang mga angay himuon sa mga musunod nga lider alang sa kalinaw ug kaugmaon sa BARM. Matud sa Bangsamoro Information Office, plano nilang ipagawasab ang maong dokumentaryo sa ubang lugar sa nasud aron masayran ug masabtan ang ilang istorya ug panggobyerno. Ang Bangsamoro Transition Authority kon BTA ang nagpadagan sa BARM human kini namugna niadtong 2019. Mahuman ang pagdumala sa BTA pagkahuman sa BARM parliamentary elections karong October 13. Gikalingawan karon ang post sa usa ka engkantadik nga gihimuan og makalingaw nga eksena ang iyang pagbiyahe gikan Davao City padulong sa Samal Island. Kini ang makalingaw nga post sa uploader nga si Ralph Bryan nga taga Davao City dihang musakay na siya sa maong lansya gikan Davao City padulong sa Samal Island niadtong Miyerkules sa gabi. Naghulat matud pa siya nga mudunggo ang maong lansya dihang nakita niya ang color red, golden brown ug green nga mga suga niini. Kay certified engkantadik man, mao daw kini ang mga nawawalang brilyante ug mao daw de gagmay ang mga brilyante sa mga sangre kay anaa matud pa sa maong lansya. Kulang na lang matud pa ang brilyante ng hangin. Kaya ang red nga suga daw brilyante ng apoy, ang golden brown daw brilyante ng lupa, ug ang green daw brilyante ng tubig. Feeling matud pa ni Ralph nga dili day kini biyaheng Samal kundi biyaheng Encantadia. Samtang karong gabi makita na ang gahom sa bagong tagapagligtas, apan mas mukusog pa ang kalaban. Mag-atbangay na sabunya sila Sangre Pirena ug Almiro. Gana ang atong atangan sa Encantadia Chronicles Sangre unyang alas 8 sa gabi sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Tulo ka mga babaeng grade 12 students sa Makilala National High School ang gidayeg ug gipasidunggan human niini giuli ang 30,000 pesos nga ilang napunitan gawas sa ilang eskwelahan. Sila ang atong bida ka pinaagi niining report.
Hulyo 11 adlawng Biyernes samtang nagpractice sulod sa eskwelahan sa Makilala National High School sa Makilala, Cotabato ang mag-classmate nga grade 12 students nga sila Bianca Dapan, Giselle May Madot ug Graniela Texon. Ilang namatikdan ang tricycle nga misulod sa eskwelahan nga adunay gihatod nga estudyante. Apan, nakita ni Bianca nga adunay wallet nga nahulog ang driver sa maong tricycle. Ila pa kining gidukod apan wala na nila naabtan ang driver. Nahingangan na lamang sila tungod adunay sulod nga cash nga nasa 30,000 pesos ang pitaka. May tricycle na dumaan, may hinatid siya na estudyante. At nung nakaalis siya, may nakita akong wallet at sumigaw ako na merong wallet. Tapos yung classmate kong dalawa, agad-agad silang tumakbo. Ang una ko talagang naisip is yung kuya ko na nawalan din ng wallet na may ganun ding halaga. Kaya sinabihan ko sa kanila na hanapin namin yung nagmamay-ari ng pitaka. Ang aming unang naisip talaga ay isauli ito at wala kami intensyon na hatiin kahit kami ay gipid. Nagpangutana pa sila sa ubang tricycle driver sa lugar. Apan, nakadesisyon ang mag-classmate nga i-turn over ang pitaka nga adunay cash sa ilang class advisor nga si Teacher Denden Mario ug ang eskwelahan na ang mikontak sa tag-iya sa maong pitaka. Dako ang kalipay sa tag-iya nga si G. Moisan Umapas nga usa ka negosyante nga nabalik ang iyang kwarta. Pangsweldo matud pa sa iyang mga trabahante ang maong kwarta. Wala na kini mihatag og pahayag. Ang naramdaman talaga namin is masaya dahil maraming naging proud sa amin at parang naging proud din kami sa aming sarili dahil kaya namin gumawa ng mga mabuting gawain. Gipasigarbo sab sa Makilala National High School ang mga kamatinud-anon sa ilang tulo ka mga estudyante. Gani sa flag raising ceremony niadtong Lunes, gipasidunggan ang tulo ka mga estudyante. Ang ilang maayong binuhatan, pagpamatuod nga ilang gihatagan o gibugaton ang ilang mga nakat-on sa eskwelahan. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.